aking YouTube channel. Muli na namang nagbabalik si Teacher LJ para sa panibagong topiko sa Filipino. Sa video na ito ay ibabahagi ko sa inyo ang aking kaalaman tungkol sa isa sa mga topiko sa Filipino, ang mga tayutay. Kaya sa mga mag-aaral dyan, makinig, manood at unawain ng mabuti at inaasahan ko na tatapusin ninyo ang video ito para sa lubusan ninyong pagkaunawa. At para lagi kayong updated sa mga susunod kong videos tungkol sa mga topiko sa Filipino, ay huwag kalimutan na pindutin ang ano pang hinihintay natin. Tara na para sa bagong kaalaman. Ngayon ay ituturo ko kung ano ang tayutay. Ano nga ba ang tayutay? Ang matatalinhagang pahayag o pananalita ay hindi tuwirang inihahayag ang literal na kahulugan nito. Ang tayutay ay sadyang paglayo sa karaniwang paggamit ng mga salita, kung kaya't magiging malalim at piling-pili ang mga salita rito. Hindi natin maikakaila na kapag gumagamit tayo ng mga tayutay, mga matatalinhagang pahayag, ay nagkakaroon ng kabuluhan ang isang pahayag. Dito natin masusukat na magkakaroon ng kagandahan at importansya ang isang pahayag kung nilalagyan siya ng mga tayutay. Ngayon, ano-ano ang mga uri ng tayutay? May ilan tayong uri ng tayutay. Ang akin lamang ibibigay sa inyo ay ang mga tayutay na madalas na ginagamit sa pangungusap, madalas na mga tayutay na matutukoy sa pangungusap. Ano ang una? Mayroon tayong pagtutulad o simile. Ibig sabihin, nagpapakita ng pagtutulad ng dalawang magkaibang bagay sa pamamagitan ng paggamit ng mga katagang kagaya, katulad, para, parang, para ng, anaki, animo, kawangis at mga kauring kataga. Kung sa Ingles naman, ang pagtutulad o simile ay ginagamitan ng katagang like o as. Dito naman sa Filipino ay ang mga katagang binanggit. Ano ang halimbawa nito? Paano natin matutukoy na mayroong ginamit na simile o pagtutulad ang isang pahayag o pangungusap? Halimbawa, tila porselana ang kutis ni Celia. Saan binihahambing si Celia? Sa porselana. Gumamit ng katagang tila. Kaya ang pangungusap na ito ay napabilang sa pagtutulad o simile. Napakadali lang ng pagtutulad o simile. Ngayon naman, ano ang ikalawang uri ng tayutay? Mayroon tayong pagwawangis o metapora. Naghahambing ng dalawang bagay, ngunit tuwiran ang ginagawang paghahambing. Ano ang pinagkaiba nito sa pagtutulad o simile? May napansin ba kayo? Oo, mayroong pagkakaiba ang pagtutulad o simile at ang pagwawangis o metapora. Oo, pareho silang naghahambing. Subalit, kanina nga sabi ko na ang pagtutulad ay gumagamit ng mga katagang binanggit sa presentasyon na ito. Samantalang, pag sinabi naman daw nating pagwawangis o metapora, ay tuwirang naghahambing. Direktang inihahambing ang isang bagay. Anong halimbawa? Siya'y langit na di kayang abutin ni numan. Saan siya kinumpara? Inihambing. Sa langit. Direktang inihambing, hindi gumamit ng kataga. Ang ikalawang pangungusap, ang ermita ay gubat. Saan inihalin tulad ang ermita? Inihahalin tulad sa gubat, direktang inihahalin tulad. Yan ang pinagkaiba ng pagtutulad o simile at pagwawangis o metapora. Ngayon naman, ano ang ikatlong uri ng tayutay? Ito, madalas nating mababasa at magagamit ang pagmamalabis o hyperbole. Ano ibig sabihin nito? Pagpapalabis sa normal upang bigyan ng kaigtingan ang nais ipahayag. Ano ang halimbawa ng pagmamalabis o hyperbole? Paano natin siya matutukoy na napabilang siya sa uri ng tayutay na ito? Halimbawa, bumaha ng luha sa pagpanaw ng kanyang mahal. Ibig sabihin sa pahayag na binanggit ko ay nagpapatunay o nagpapatungkol sa eksagerasyon
gumamit ng exaggerated na mga salita, bumaha ng luha. Ngayon, ikalawang pangungusap, halos naaninag ang kaluluwa ko sa kintab ng sahig ng gusaling iyon. Ano ang ginamit niya? Naaninag ang kaluluwa, pinaigting, naging exaggerated, gumamit ng eksahirasyon ng mga salita upang maging labis ang isang pangungusap. Ngayon naman, ano ang ikaapat na uri ng tayutay? Ito rin, madalas din natin itong nagagamit. Pagtatao o personifikasyon. Pagbibigay buhay sa mga bagay na walang buhay o paglilipat ng katangian ng isang tao sa mga walang buhay. Kumbaga, ginagamit natin ang tayutay na pagtatao personifikasyon kung nais nating pagalawin, kung nais nating bigyan ng buhay ang isang bagay. Ano ang halimbawa nito? Halimbawa, ang mga bituin sa langit ay kumikindat sa akin. Ano ang binigyan ng buhay? Ang mga bituin sa langit. Paano siya binigyan ng buhay? Paano ginamit ang pagtatao personifikasyon? Sa pamamagitan ng salitang kumikindat. Ikalawang pangungusap, nagpasaklolo ang pader sa dami ng paskil. Ano ang tinutukoy dito? Ano ang tinutukoy sa pangungusap? Ang pader ay nagpasaklolo dahil sa dami ng paskil nito. Pag sinabi nating nagpasaklolo, pinagalaw. Kumbaga, kung sa literal, bibigyan natin, wala namang literal na nagpasaklolo ang pader, gumamit lamang ng salita, gaya nga na sinabi ko kanina, na ang isang bagay ay binibigyan ng buhay o paglilipat ng katangian ng isang tao sa isang bagay na walang buhay. Ito ang paggamit ng pagtatao o personifikasyon sa pangungusap. Ngayon naman, ang ikaapat na inilagay ko dito ay ang tayutay din na madalas nating magagamit at nababasa. Itong metonomiya o metonymy kung sa Ingles. Ano ibig sabihin nito? Ito ay nagpapalit ng ngalan o katawagan sa bagay na tinutukoy. Pinapalitan ang katawagan ng isang bagay. Halimbawa, inuuna sa pila ang may uban. Ano kaya ang salita dito na matutukoy natin na ito ay napabilang sa tayutay na metonomiya o metonymy? Alin ba? Kaya't ang salitang ito ay ang may uban. Ibig sabihin, kung bibigyan natin siya ng pagpapakahulugan, ang may uban ay nangangahulugan na matatanda na. Kung kaya't inuuna sa pila ang mga matatanda. Inuuna sa pila ang mga may uban. Sunod, sinturon ang naging tugon ng ama sa suwail na anak. Ano ang pinalit? Paano natin matutukoy? Ano ang salita na matutukoy natin na ginamitan ng metonomiya o metonymy? Ang salitang sinturon. Okay, ang salitang sinturon, ano ba ibig sabihin ng sinturon? Ano ibig sabihin ng sinturon? Kasuotan sa katawan. Kay sinturon ang naging tugon, ibig sabihin pamalo ng ama sa kanyang suwail na anak. Yan ang ibig sabihin ng metonomiya. Ngayon naman, ang panghuling tayutay na inilagay ko dito na minsan na ring nagagamit sa mga pahayag o sa pangungusap. Ano ito? Ang pag-uyam o sarcasm, kalimitan talaga na gumagamit ang isang tao ng pahayag ng pasarkasam, pag-uyam. Ibig sabihin, tila kapuri-puri ang pangungusap, ngunit sa katotohanan ay nangungutya o nang-uuyam. Ibig sabihin, maganda yung sinabi niya, subalit, akala mo kapuri-puri, subalit nangungutya kung sa katotohanan. Kaya nga siya tinatawag na sarcasm. Kaya kapag tayo ay nakikinig sa mga sinasabi ng iba, tutukuyin muna natin kung ano ba ang nais niyang ipahiwatig. Kung siya ba ay nagpapahiwatig ng pag-uyam, ng pagiging sarcastic, kung sa Ingles, ng paggamit niya ng sarcasm. Kaya ano ang halimbawa nito? Mataba ka naman, hindi halatang nagugutom ang iyong pamilya. So, pinaigting lamang niya ang
kanyang pahayag, subalit siya ay nangungutya. Sunod, sa edad mong 50, di halata ang edad mo. Ibig sabihin, kapuri-puri ang una, subalit iba ang kanyang pagpapakahulugan. At ito ang 6 na mga tayutay na aking isinali dito, sapagkat ang mga tayutay na ito ay talagang nagagamit sa pahayag at nagkakaroon ng kabuluhan na ating matututunan.